Kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippine Noisy. So ngayong araw, another update naman tayo patungkol naman ito sa WPS nating mahal, ano? So ang video ito ay mula kay Melbs Castle. So, excuse me. So meron ito pabagat na nanghahamon, bangkan tayo China, Pilipinas, gagawa ng barkong ipangbabangka sa China. Nako. So yun na, bago natin simulan, Melbs Castle, supportahan nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganito reaction video, may kasama kayo manood. Huwag yun na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Philippine ISIS. Mga kanoysi, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang bamagat ng video ito ng hahamon, bangkan tayo China, Pilipinas, gagawa ng barko ipangbabangka sa China. So, Melbs Castle, Filipinoisi, ay hindi mean. Kasi naaprubahan na 'di ba parang merong sinabi dun si Senator na some kind magre-rent daw tayo ng barko. At the same time, bibili ata yun or ano. So again, Melbs Castle Filipino USA. Bahala kayo. Like, comment, share, subscribe, start. Tayo takot may pagbanggaan. Ang problema, wala tayong sapat na barkong ipangbabangga laban sa China Coast Guard na to. Kaya napapanahon na raw para bumuo ng sariling Philippine Maritime Militia. Oo, tama kayo nang narinig. Kailangan na ng Pilipinas gumawa ng sariling barkong ipanglalaban sa mga incheck. Imbis Yan naman talaga yung dapat gawin pa natin noon pa. Ewan ko kung bakit hindi ano-ano. Baka kinukupit yung budget. sa raw kasi na bumili tayo ng barko mula sa South Korea o Japan, bakit hindi na lang raw gumawa ng sariling barko, di ba? Hamak na mas matibay naman ang gawang Pilipino kumpara mo sa made in China. Ang pinaka-importante talaga, gumawa tayo ng sarili nating barko. Kasi lahat ng ginagamit natin assets ngayon ng Philippine Navy, Philippine Coast Guard, either galing yan sa South Korea o of course sa Coast Guard galing Japan. Kilala ang shipbuilding industry sa Pilipinas na nag-e-export ng gahiganting mga barko. Imbis raw na ibenta to sa ibang bansa, bakit hindi na lang raw gobyerno ang bumili? Mas madali raw tayong makakabuo ng puwersang may pangtatapat sa banggaan sa mga Chinese. Yan din yung hindi ko maintindihan. Bakit nahahantong tayo sa mga ganyan? 'Di ba? Tapos yun nga, yung proposal pa nga ng senador natin is mag-rent daw tayo. 'Di ba? Actually, competitive ba? Or magagaling din naman talaga yung mga manggagawang Pinoy min. Kaya nga tayo hinahire ng ibang bansa eh. Kasi pulido yung mga gawa natin. Tapos malaman-laman natin, ibang bansa lang din pala yung makikinabang. Ang kulang sa atin dito kasi, kulang tayo sa pagpapahalaga sa mga manggagawa. Biruin nyo, yung mga welder, nag-a-abroad pa talaga. Kasi sobrang liit lang ng sahod dito eh. 'Di ba? Yung mga nurse. Kung nilakihan lang sana nila yung sahod dito sa Pilipinas, baka uunlad din tong Pilipinas. Puro lang kasi mga businessman yung mga nakikinabang dito sa Pinas eh. So sad. Pero ngayon, sa basihan nga ng Comprehensive Archipelagic Defense Concept, papalakasin natin yung hukbong dagat natin. And the best way na palakasin natin ang hukbong dagat natin is of course, industry. Build up our national industries, lalo na sa larangan ng shipbuilding. Kung walang intensyon ang China ng girahin ang Pilipinas, uubusin naman ng China ang lahat ng barko ng Philippine Coast Guard sa pamamagitan ng pagbabangga dito. Dahil dyan, ihina at mauubusan tayo ng puwersang pandagat. Kaya imbis raw na iharap ang mamahaling barkong tulad ng BRP Teresa Magbanwa. Wait lang, isipin nyo ha. Yung BRP Teresa Magbanwa, binangga, nabutas. I-repair tapos ilang months pa matatapos yung pagre-repair. So, paano na lang kung hanggain lahat ng China? Ano na lang yung matitira? Ano na lang yung gagamitin natin? Nako. Mga mumurheng barko na lang na gawang Pilipino ang ipangbabangga sa mga Chinese. Oo, kasi talagang gigil na gigil siya sa ating Pangulo eh. Kasi talaga yung pagpalaga ng ating Pangulo, nagulat din sila eh. Yung speech niya sa ASEAN Summit last year, no? Sa Jakarta. Then of course, recently yung speech niya sa Singapore, sa Shangri-La Dialogue. Nagugulat sila talaga sa pag-assert ng ating presidente ng ating maritime entitlement sa West Philippine Sea. Sakto raw yung mga AFP reservists na ipadala gamit ang Philippine Maritime Militia sa West Philippine Sea. Bakit yung China? Hindi naman mangingisda ang sakay ng Chinese Maritime Militia nila ha. Mga sundalo rin yan. Pwede raw. Tama naman. Diyan din tayo naiisahan ng China.
Do alam naman natin na siguro na mga sundalo nga yung sakay ng Chinese militia na yan. Imposible namang ordinary tao lang, di ba? Nagpapasok nga sila ng mga well-trained spy sa saan mang panig ng mundo eh. Tapos yung Chinese militia vessel nila, lalagyan lang nila ng ordinaryong tao. Kalokohan, di ba? Tapos what if kaya yan din yung gawin natin ba? Di ba? Yung mga mangingisda natin ko, no? Pero ano pala, mga trained Coast Guard din pala, trained soldier din pala. Para lang ano talaga, may magbantay. Pero I think delikado din. Baka puntiryahin din ng China. Mga reservist na ng AFP ang isabak dito para just in case na magkaputukan, may alam tayo sa pakikipaglaban. Preparation should start immediately, no? Kasi hindi natin alam, lalo na ngayon, nowadays, ang gera will be by missiles, by drones, no? We call it cyber warfare or destroying the internet, you know? Kaya kailangan i-recruit din natin yung mga internet specialists. Mahaba para O, 'di ba? So yung mga internet specialist daw, meron kayong malaking parte or malaking ambag sa Pilipinas na ngayon, 'di ba? Kung dati binungangaan lang kayo ng mga magulang na puro lang kayo computer, puro lang kayo computer. Ngayon kailangan na natin, 'di ba? Para iano natin yung mga cyber attacks, ma-counter natin or masalo natin. Kasi I think yung China ano din talaga sila. I think hindi ulats nga sila sa sa mga hacking eh. Ay hindi pala kasi meron silang mga pogo eh. Yun lang. Yung mga pogo yung way nila of hacking eh. Dinadaan nila sa pogo. Yun lang. So sa mga pala dito, mga kababayan natin na medyo bihasa sa mga ganyan, especially yung mga cyber daw, wala naman akong alam dyan, is naman pala kayo, welcome din kayo dito. So sana if may experience kayo, pwede kayong dumunog sa ating AFP or sa ating Coast Guard or sa ating Navy. Para syempre, wala lang naman kung gusto niyo lang namang tumulong sa bansang Pilipinas ang labanan dyan sa West Philippine Sea. Patigasan ng mukha yan. Kaya kung mapapanatili natin ang presensya dyan sa Tigasan ng ating mukha. mga teritoryo, China na raw ang mananawa dyan pagdating ng panahon. Napakagandang ideya ng Philippine Maritime Militia. Banggaan kung banggaan, wasakan kung wasakan ng barko. Kayo, pabor ba kayo dito tapos mga AFP reservice ang ipapadala? I-komento sa baba ng inyong saloobin. So yun lang naman mga kanoysi. So kayo, anong masasabi niyo dito? Comment down below tapos yun pag-usapan tayo sa comment section. So kita niyo naman yun. Sam kayo nagpaplano pala na magawa tayo ng mga barko natin. Which is good thing yun. Magandang plano yun. Kasi yun naman talaga mas maganda kasi yung Though meron naman tayong tiwala sa South Korea at sa Japan but I think mas makakasave kasi tayo kung tayo mismo yung gagawa. Tapos syempre, pupuliduhin natin yan. Sa atin yan Yan yung gagamitin natin Pero yun nga lang, parang lugi din tayo sa pagiging high-tech siguro. Kasi nung nabalitaan ko, nung napanood natin yung last video, meron na tayong mga barko dito na parang lalagyan ng mga upgrades. So it means yung mga barko natin dito is kulang-kulang pa din pala talaga ng mga kagamitan. I think Corvette tayo, nakalimutan ko, basta gray siya na barko na parang lalagyan din siya ng mga baril-baril ba yun or whatsoever. Diba? So, need pa rin talaga nating i-upgrade yun. So, if ever gagawa tayo ng barko, siguro makakagawa tayo ng barko pero hindi yung tipong pangmalakasan, yung pangdigma talaga, Or I don't know. Doon naman sa sa mga militia natin, edi din tayo ba? Mag-recruit din tayo ng Pinoy militia vessel. Diba? Gayahin din natin yung China. Ipatikim din natin sa kanila yung gawain nila. Tapos ngayon, kapag maninita yung China, ano yan Pilipinas? Ba't may mga Pinoy militia vessel kayo dyan? Diba? Tapos prangkahin natin, ang kapal na mukha mo Ganyan din naman yung gawain nyo Marami din naman kayong mga Chinese militia vessel dyan Tapos nakikialam kayo sa Pinoy militia vessel. Ganun ba? I think goods din na plano yon. Ewan ko kung gagawin nila yon. But anyways, so nakaraan nating video is naaprubahan na yung pondo para dyan. So
Sa atin lang talaga dito, wag kurakutin yung perang yun kasi para yun sa depensa ng Pilipinas, para yun sa pandigma natin, ano. So sana wag maging gahaman yung mga may hawak ng pera na yan at ilagay talaga sa ano. At saka mga kanoysi, doon naman sa usaping ano pagrenta ng barko, agree ba kayo doon? Na magrerenta tayo ng barko over sa bibili tayo. Comment nyo nga sa baba yung opinion nyo. Tapos, yun lang naman. Kayo, ano masasabi nyo dito? Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. Tapos, again, Melbs Castle. Original video link in the description box below. Subscribe nyo rin yan, men, kung gusto nyo maging updated. Especially sa mga usapin patungkol dito sa WPS nating mahal, ano. Tapos, syempre, again, bago nyo iwan yung channel natin, huwag na rin kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment, at mag-subscribe. So, I think that's it na lang muna, guys. Thank you so much for watching. Philippine Noisy is out. Like, comment, share, subscribe. Philippine Noisy is out.